So ayan, gusto niya daw maglakad guys. Hindi na natin siya bubuhan. Ang taas na naman, no? Numula agad ang ilong mo, Vanella. O, dito kami nakapark, so titingin din kami nung mas mahabang extension cord para sa block heater. Ay! Ay! Ako na muna dyan. Anuhin mo nga muna si Ella. Dapat meron din tayong snowblower na gano'n. Yung maliit. Oh, pasok mo muna si Ella. Camera. Go, Ella. So, may cover din siya. Yan lang talaga. Woo! May pasok na naman ako mamaya. Kaya, dadaan lang tayo saglit. Titingin ng mga kailangan pa. Hindi pa namin to nasaksak since nung kasi nga dito kami sa side nagpa-park, diba? So need namin ng malaki-laki. I mean mahaba pa lang extension, hindi malaki. So guys, andito na tayo ngayon sa loob. Pupunta ulit tayo ng Costco. No! Yes, anak, kasi titignin tayo ng gloves mo doon. I still squid. It's smaller and medium and too big. Oh, ang arte ni Kaden. Tas wawalain mo yung binili din natin. Why going to Nice. Costco and buying clothes? They're too expensive. Too expensive. Makeup clothes or makeup. Yeah, I know. Wala naman siya kahapon na di ba? Ano? Sinabi na mag-i-snow ngayon. Wala. Pero talagang ganun dahil siguro sa taas ng Friday pa yata lamig. or Saturday next week. Kaya nagbabago-bago, nag-change yung weather. So, oopsie. Try natin. Tignan yung mga Costco deals din. Yung ibon, kawawa. Ah, Hirap na lumipat. Parang hindi nakabukas yung niya, pakpak niya. Ano yung ngayon? -9? -12. -12. -9 siguro dito sa sasakyan. Nakita ko lang -9 kasi nasilip ko. Oo, minsan nagbabago. Magpagas na rin tayo dun sa Costco. Ngayon off ni Daryl, pero pag off niya, alam nyo na, labas-labas kasi hindi nakalabas nung nakaraan. Kawawa naman yung bata. Hindi nakasama. Hindi na rin pala ako nakapag-vlog dun sa pinuntahan namin sa friend ko. Lowbat na din yung phone ko. Tapos hindi na rin kami nakapunta dun sa birthday ni Ate Lani. Bale, dumaan na lang kami. May dinaan kami. Pero tapos na yung party. Kaya ayun. Kaya putol yung last vlog natin. Hindi na rin ako. Ginabi ako eh. Oo, ginabi si Daryl eh. Ang pangako niyang uuwi ng maaga. Syempre, dadalawa lang sila. Alangan iwan niya yung... Mahal naman eh. Hindi niya naman pwedeng iwan lang yung kasama niya doon. So, ayun. Sa ngayon, mas matimbang ang trabaho pa din. Kasi mas kailangan natin yon. Pero sana in the future, di ba? Hayahay na lang tayo. Ganun lang naman talaga. Tapos kahapon pala, ayun nga, share ko yung kaibigan mo, no? Na disgrasya. Na yung sasakyan niya. Tawag dito.
nag-slide sa may black ice, di ba? Nabunggo niya yung sa harap niya. Nung nagbiglang nag-stop yung nasa harap. Intersection. Oo, hindi na siya nakapag-stop. Hindi niya naagapan na. So, dumire-diretso siya. Laki nung damage dun sa ano niya, sa harap ng sasakyan niya. Ano yung mga damage? Yung grills niya, yung right headlight, tapos yung hood niya medyo konting yupi. Ano na siya, tumawag na siya sa SGI para mag Passes? yun sa insurance ko yun. Oo. Then may schedule siya ng Thursday. Punta siya para i-assess ng SGI kung ano pa talaga nangyari. Total loss ba yun? Total loss. Or bibigyan siya ng certain amount ng pera, no? Oo. Kung kaya. Tapos meron pa siyang demerit. Oo nga minus ilan? Hindi pa sinabi kung ilang minus pero sabi may demerits daw. So, Pag bumangga ka, di ba? kahit ano yatang i-report mo, kung bumangga ka, syempre, ibig sabihin ikaw may kasalanan. So, may demerits ka na. Tsaka hindi mo sasabihin nag-skid ka sa ano, di ba? So, Sa black ice. hindi Hindi tatanggapin yon. Nag-ano ka sa claims ng SGI, kailangan sabihin mo yung totoo dahil papakita mo rin kasi yung sasakyan mo. Kung mali yung kine-claim mo, tapos nakita nila doon sa evidence doon sa sasakyan. Oh. Ano pa to? Nadudulas na. Oo. Nakakatakot lang talaga. Yun, maingat pa, di ba? Since wala siyang overspeeding, wala siyang lahat-lahat. Ngayon lang na nag-ano ng... Kailan nakakuha ng ano na, plus 5. Oh, dun siya. Ang yabang pa niya nun, sabi niya, oh, wala pa akong huli. Ganun-ganun yung kaibigan niya. Kaya lang ano kasi yun stoplight tapos... Oo, yun naman. Mabagal lang yung takbo niya Wala pa nga yatang 20 or 10 lang yata. Kaya lang pag-brake kasi kung black ice talaga. Yun naman talaga kasi na hindi naman yung total fault na ano, talagang hindi na, hindi na siya ano. Kaya given naman na maano siyang mag-drive talaga. Maingat. Napaka-ingat niyang mag-drive, lahat-lahat. Wala siyang naging kaso sa overspeeding. Wala siyang kaso sa mga ganyan na ano. Pero doon talaga siya nadali ngayon. Talagang pure accident talaga yan. So, ayun. Kaya, hirap din. Kahit anong ingat mo, kung meron ka rin kasamang hindi masyadong... Parang ganun lang yun kung para sa'yo, para sa'yo. Alam mo yun? Yung hindi mo maiwasan ganun talaga na kahit kignan mo siya, super ingat niya lang din naman. Nasaktuhan lang talaga dun sa black ice na yun. At meron kang kasabay na hindi mo maasahan din kasi. Oh, iba-iba. Sobrang mas maingat pa yung kasama mo. So, nagbiglang stop ba yun siguro? nagbiglang stop Tapos hindi niya na naanuhan. Nag-yellow kasi, yung light stripe light. Kaya dapat medyo malayo yung agwat nyo dapat kasi hindi mo alam kung dudulas. Ayun, bago pa naman gulong niya. Bagong gulong, Bagong battery, oo, bagong change oil, lahat. Pero drivable siya so I don't know lang. Sana may makuha akong picture sa kanya. Then, ilagay ko dito guys. Yun yung kaibigan ni Daryl. Sasabihin ko sana kayong manghusga kung ito pa ay Kasi siya sa mechanic kahapon. Sabi, i-call na daw muna sa SGI. Then depende pa kung pagka-check ng mechanic or ng SGI, titignan ko ano yung sira, kung gaano kamahal para ayusin yun. Minsan kasi kapag sobrang mahal na yung pampaayos mo ng sasakyan, inaano na lang nila na lang as total loss. kahit hindi lumabas yung airbag? Oo. Ganun pala yun. Kasi akala ko Depende lang. kasi sa sira kung gagastos ka lang din naman ng malaki, Oo. sabihin mong... kasi- Pero warak yung harap nun, no? Oo, kung yung pampaayos mo doon,
halos malapit na kapag binenta mo yun or yung value ng sasakyan mo, iano na lang nila as total loss, saka ka na lang nila babayaran kung magkano talaga yung resale value ng sasakyan. So yun lang naman yung lesson learned from the experience ng kaibigan niya. Yun lang pagkakaintindi ko sa sinabi niya. Kasi may tinawagan Yun, din kasi may siyang disclaimer mga- siya guys. Meron siyang tinawagan parang kakilala na mechanic din. Eh meron din siyang nakausap na mekaniko. So yun yata yung pagkakasabi sa kanya. Kung sobrang mahal, baka i-total loss na lang. O kasi ano yung sasakyan niya? Toyota Corolla Na anong year? 2010. 2010. Tapos magkano niya nabili? Ay, hindi ko alam magkano na. 9,000 or 10,000? Mga ganon, no? Yata, mga ganon. Oo. So tignan na. Last year niya nabili, di ba? Oo. So- ang resale value yata yun. Ang sabi niya, tansya niya mga 7 to 8 kung resale value. Kung minsan kasi, ikaw kasi magbebenta, kung minsan pwede mataas kung marami ka nang paggawa. Hindi, check nila yun sa pinaka pinaka base Yung- fair na Oo. na rate. price. Oo. Yun lang ang nakakalungkot. Pero yun din kasi minsan mahirap sa sedan eh. Dahil nga front siya or rear, buti sana kung all-wheel drive na sedan, siguro pwede pa. Ano ba yung mga all-wheel drive na sedan? Alam ko meron pero karaniwan Yung kasi Camry either- ba? Camry, hindi ko sure kung all-wheel na yun eh. Okay. Ay yung Toyota Corolla. Hindi, front yata yun. Ay yung hindi, yung Corolla Cross ba yun? Mini SUV na yata yun eh, so all-wheel na yun. Okay. Yun ang pagkakaano ko lang. Hindi ko pa masyadong na-check. Pero kung crossover na yun, kumisan mga ganun na yun. So, ayun guys, yung nakakalungkot sa kaibigan ni Daryl kasi syempre, 'di ba? Kaya sabi niya pag may chance bibili na lang daw siya ng all-wheel drive din na SUV. Yung kahit hindi sobrang mahal. Basta all-wheel drive daw. Mga ganun. Siyempre, kung marami kasing tambak na snow, yan sedan kasi medyo mababa ang clearance, so mahirap ang yun nga lang yung mga hindi na flow na ice. Kakatakot naman yung truck. Oo, lalo na dun sa area nila hindi Area daw na hindi pinoplow, hindi main road. Minsan kasi main road lang yung mga napoplow, hindi lahat. maliban na lang kung mag-hire yung tawag dito yung area nila, 'di ba? Oo. Tsaka magpa-reserve something Or ganun. siguro meron Pinapa-reserve daw baka yun. meron naman nag-flow pero paminsan-minsan lang tapos nadagdagan Pero ulit. hindi yun kasi nadali siya dun sa intersection Oo, sa dito na sa intersection, main so road. hindi. Oo. Pero kung minsan kasi yung mga sedan kasi na-stack kapag medyo mataas yung snow build up. Kahit nga itong Dulas. mataas na to, naaano pa din Oo. eh. So talagang ayun, dito sa Saskatchewan, sa mga area katulad nito, kailangan talaga yung sasakyan mo is Kaya nga yung iba merong sedan, meron din silang SUV. Dahil yung sedan ginagamit lang nila yung summer, yung wala pa snow. SUV kung may snow na. kasi mas tipid din naman yung sedan sa gas, diba? Pero ngayon lately may nakikita na rin ako ng mga SUV na na-stuck sa daan Oo, marami. Nadiditch na rin. Baka mabilis lang sila mag-manila. Or talagang Or hindi nadulas nila sila. na-control. Oo, nadulas talaga. Di ba pag ikaw nga naglalakad, ako nga nasubukan ko na for the first time na nadulas dyan lang sa tabi natin, sa area natin, nadulas ako. Pero ang biglang inisip ko ay, may nakakita ba sa akin? Kasi nahiya ako.
Alam mo yun yung parang sasabihin, baka sabihin, ang tanda-tanda na nga nito, nadapa pa, parang gano'n, nadulas pa. Eh talagang akala ko tubig lang yun na ano, hindi pala. Crystal clear yun. Na ano. Ayun, dumiretso, hindi ko na napigil na ano. Nitungkod ko pa yung kamay ko, pero buti hindi na ano. Kaso yung tawag dito, yung tuhod ko, yun yung ano, medyo sumakit. Tapos ano ako dun, pina-check ko sa doctor. Sabi niya, all good naman. Pero kung hindi pa daw ako satisfied, pa-check ko magpa-x-ray. Pero sabi ko, hindi na. Baka nadulas din yung ano. Nandito siya sa Fleet Street. Mm, Pupunta kasi siya ng ano, gym. mm, Diyan sa intersection pa kaliwa. Kahit tinry niyang iwasan yung sasakyang nasa harap, bumanggang konti, may konting crack yata sa bumper, pero sa kanya grabe ang ano, dali. dali. Pero walang police na Wala involved. na. Nag-uusap na lang sila kung anong gagawin. Sabi niya, okay lang sa kanya. Okay na, wag na. Unang magpalitan ng mga information. Nag-sorry na lang siya dahil siya yung bumangga. Buti mabait. Oh, Ayaw na din nung anong kasi yung kung isang maabala. lalaki kasi, kapag nagpalitan pa sa insurance, mas malaki damage yung kay sa kanya parang damage lang sa bumper na parang may konting gas-gas sa crack lang. Broken headlight, grills niya parang pumaloob, tapos yung hood niya medyo yupi. So mas malaki babayaran ng insurance yung isa kung ang mangyayari is fault Ganun ng ba yun? isa. Siyempre kung magpapalitan ka ng insurance, yung gagamit ng damage sa'yo, ikaw yung gagawa ng damage sa kanya, parang ganun. Para sa Pilipinas, yung regular na insurance hindi para sa sasakyan mo, para sa binangga mo na insurance ang unang binabayaran. May tawag dun eh. Tawag na dun. Yun ang hindi ko na alam kung ano. Nakalimutan ko. Pag nagparehistro kayo ng insurance, at least bibili ka pa ng isa para sa sasakyan Sarili mo. talaga. Oo. Oo. Parang nag-aregluhan na lang sila. Oo. Para hindi na rin maabala. Tsaka yung record din eh. Oo. Pero may record na rin naman dahil tinawag niya sa SCI, ni-report niya kasi. Hindi, akala ko yung may record yung isa. Kaya ayaw ng... Ay, yun ang hindi natin maingat kasi siya yung nagdilaw daw dun sa window. Yung iba kasi kapag dilaw, nagpakasakali na dahil siyempre kung hindi ka naman makahinto, siyempre dediretso mo na. Huwag ka lang dediretso ng pula na. Kasi stop ka sa gitna. Oo. Yung pagkasundo ko sa kanila, pagpasok ko kahapon, yun may dumiretso pang isa. Pula na? Pula na talaga, saka pa lang siya lumagpas. Nag-go na yung padiretsong ganun. Oh my Hinto God. siya sa gitna, tapos yung isang linya gawa ganun, yung isa dito merong Di nasa gitna siya. nasa gitna siya. Parang yung una, pinagbigyan na siyang dumiretso na doon. Huminto lang siya, dumiretso na yung padiretso. Nahinto siya doon ng medyo matagal. Biglang buti yung iba, pinagbigyan na siya para lang yung isang linya makadaan na rin. Para transit yata yung nasa harap niya. Hassle, no? Kasi Kaya na-experience niya na ang pait ng winter. Ah. So, ayun, mamaya na lang ulit guys. Para
check ko lang tong dalawang bulingkit. One eternity later. Ito, magagas muna tayo. 141.9 ang gas ngayon. So, mura-mura. A few moments later. So, ayun yung mga deals. Uy, ang ganda nito, Darin. Robot. Tingnan mo, ka dito. Oo. Tapos ito, 49. Barbie. Ito guys, pwede katulad sa amin. Bale, 1999 siya. Meron dito yung mga... Hahanap kami ng extension cord. Baka mas okay dito. Kasi kailangan namin ng 100 feet. Dami pang need, jump starter, yung mga ganun. Kasi mahirap. Malayo yung work ni Darren, di ba? Pang winter. Leather gloves. Parang working gloves naman yan. Yan o, winter gloves. O baka gusto mo lang yung extension, Darren. Gusto mo yung ganitong extension. Ay, copper wire. Wala ko extension. Kahit saan ka umabot, di ba? Wala na. Ay, naku, mali ko ba? Ayun o. Wait lang, i-check ko nga yung kung pwedeng i-price adjust yung yung binili natin. Wala kayo. So, ayan. Ano yung mga presyo nila ngayon? Balik. Ito. Yung biniling nila dito. Doon po kabila yata. Ito tayo sa binili. Ano yung mura doon na 13? Pag may nakitang mura eh. Binili. Oo. So, nakasilaw ko. 10 minutes. Ayan, nakapag-free days na naman sila. Enjoy! Ang hirap mag-vlog dito, tsaka ang daming tao. Baka maano tayo, di ba? Tsaka may pasok ako. 1:36 na. Paliligo pa ako. Paliligo ka pa. Kaden! So, ito yung mga nabili namin, guys. Wala, hindi pa namin nabili yung mga karne na Gusto ko yung giniling sa bukas ulit. No? Yung card. Bakit? I can see. Mas may nabili tayo sa pasok muna natin sila. One eternity later. So, ayan guys, andito na tayo sa work. Bali, maaga ako ng 35 minutes. Ayan. Hindi na kami nakapag-vlog masyado sa Costco kasi nga, yun, sabi ni Daryl, kulang sa oras at laging nagmamadali pag may pasok ako. Ang lakas ng hangin ngayon pero hindi na siya nag-snow ulit. Kaya ayan, closing tayo today. Tingnan nyo. Kukunti lang customers na pumupunta ngayon kasi ang hirap din magbiyahe. Ayan, mamaya na lang ulit. One eternity later. So ayan guys, nakabili na ako ng namin, black heater extension cord. Ito ay super durable daw. At natutunan ko ngayong araw na to, dapat pala may minus 50 kasi nandito tayo sa Regina. So yung unang ganito natin, nagbe-break, di ba? Tinipan ko lang ng ng electrical tape. Oo, yun nga. Ganon din yung ka-work ko. Kasi Tinipan lang din daw ng kita na yung electrical yung tape. wire eh. Oo, nag-break yung itong yellow niya, cover ganito. Oo. Pero ito, try natin. Sana umabot siya sa side ng parking ni Olaf. Kaya naman yan. Tingin mo? Ilang ba yung metro ba yun? 15 lang yan eh. 15. 15 Anong din yung binili ko 15 doon. feet?
Ah, okay. Feet ha, hindi meter. Hindi. Okay, kasi ito 15 meter eh. Ah. Oh, so yun nga. Yan yung tips niya. Dapat daw laging may minus 50 degrees Celsius dyan. Yun yung matibay. Pero ito daw yung brand na ninanakaw. So, ay naku, sana wag manakaw. Yan. So, ka-dreamers, ito na yung mismong picture nung sasakyan. Kaya nang bahalang humusga. At sana mag-iingat tayong lahat. At kita-kits sa susunod na vlog. God bless everyone!